Sorry. Sige po. Sige, kantahin po natin yung Mabuti ang Diyos. Magkamustahan tayo. Amen. Parang mas maayos pa yung kaysa nung kinanta namin yun, ah. Amen. Ang lahat po ba ay handa ng magpuri sa Panginoon sa umagang ito? Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Tayo ay magpupuri sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen! Amen! Hallelujah! Inaasama sa presensya, mo'y
manalangin na may pagsusumamo at pagpapakumbaba sa ating banal na Diyos. Akalain, tulad mo'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak.
Hallelujah. 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 Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, Panginoon. Bagamat ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, Panginoon. Pero pinili mo pa rin, Panginoon, na ibigay mo ang iyong buhay, Panginoon, upang magkaroon ng kaligtasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay ginawa mo, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulay nga, Ama, na sukdulan, Panginoon, ang iyong pag-ibig at ang iyong biyaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Lord, pero pinili mo pa rin kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory to your name, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We bless your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to your name, O Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Mari na po kayo makaupo. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan. Supurihin po ang Panginoon. Ayan. Hinihiling ko po na magsitayo ang bawat isa. Minsan pa po ay basahin natin ang Isaiah 17 pababa. 60, 17 pababa. Sige po. Isaiah 60, 17 hanggang 22. Nakita niyo na po ba? Sa halip na tanso ay magdadala ako ng ginto at sa halip na bakal ay magdadala ako ng pilak. Sa halip na kahoy ay tanso, sa halip na mga bato ay bakal. Ang kapayapaan ay gagawin kong mga tagapangasiwa mo at ang katwiran bilang iyong tagapamahala. Hindi na maririnig sa iyong lupain ang karahasan ni ang pagkawasak o pagkagiba sa loob ng iyong mga hangganan. Ang iyong mga pader ay tatawagin mong kaligtasan at papuri ang iyong mga pintuan. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag kapag araw o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag. Kundi ang Panginoon ang magiging iyong walang hanggang liwanag at ang iyong Diyos ay iyong kaluwalhatian. Ang iyong araw ay hindi nalulubog o ang iyong mga buwan ay lulubog sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag at ang mga araw ng iyong pagtangis ay matatapos. Magiging matuwid na lahat ang iyong bayan, kanilang aangkinin ang lupain magpakailanman, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan
nito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na buhay, minsan pa, O Diyos, ihanda mo po ang aming mga puso at isipan, ihanda mo po ang aming mga tenga sa pagdinig ng iyong salita, dahil totoo na kinakailangang i-prepare ang bawat isa, ang iyong mga lingkod, ang iyong mga syudad para sa iyong pagbabalik. Totoo na dapat ang bawat isa ay madatnan mo na namumunga, na namumuhay. Totoo na dapat ang bawat isa ay madatnan mong gumagawa ng iyong kalooban. Totoo na dapat bawat isa ay datnan mo ng may kabanalan at walang kapintasan. Aming Diyos na buhay, marami pong salamat sa pagkakataon na ito. Dalangin ko na ang araw na ito ay hindi lamang accessory sa buhay ng bawat isa na naririto. I pray that this day will be a day of devotion, a day of surrender. Hindi man namin ito nagagawa Lunes hanggang Sabado, Panginoon, pero huwag mo pong hayaang lumipas ang araw na ito na para lamang itong accessory sa buhay namin. But see this as important and vital sa aming pamumuhay. Kung maaari nga lang ibigay namin ang 24 hours ng araw na ito sa iyo. But again, binigyan mo kami ng Lunes hanggang Sabado na patuloy na mamuhay ng may kabanalan. Lord, we glorify your holy name. Panginoon, sa aming kalagitnaan, kumilos ka, Ama, nananalangin kami sa iyo dahil kailangan namin itong mga bagay na ito. Kailangan ka namin, Panginoon, dahil pasama na ng pasama ang mundo. Maging aware ang iyong mga lingkod kung anong ginagawa ng kaaway. Maging aware ang iyong mga lingkod kung anong nagiging epekto ng mundong ito sa amin at sa aming pananampalataya. Maging aware ang iyong mga lingkod na sa aming mga pamumuhay, makita namin dapat yung ginagawa ng kaaway, Lord, at hindi namin ito tangkilikin. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa banal mong pangalan, O Jesus, ang lahat po'y magsabi ng amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, huwag po kayong mahiya. Nakakaupo na po kayo. Meron ako na rinig, na aral. Nagdidebate sila tungkol sa worship, praise and worship sa church. Dapat ba meron pang praise and worship sa church? So, sa debate na yon, may binanggit yung isa na naniniwala na dapat meron. Sabi niya, yung praise and worship kasi na pag-aawitan is very important sa church. We agree. Yes. Sabi niya, which is para sa akin, interesting yung sinabi niya. Larawan daw ito ng pamumuhay mo simula Lunes hanggang Sabado kung paano ka nag-worship sa Lord. If you're singing, although na-reduce siya sa pag-aawitan at pagtugtog. Sabi kasi nung isa, hindi naman kasi worship yung pag-awit. Well, that's true then. Pero sabi nung isa, kasi yung worship sa church, which is yun yung pinaka lugar kung saan ginagawa natin yan dapat na hindi tayo nahihiya, is something within the community ng saints na dapat ine-express natin kasi nandito ito, nakikita yung kagalakan mo. At sabi niya, ito yung interesadong sinabi niya, pagsasalarawan ito ng pamumuhay mo mula Lunes hanggang Sabado. Sabi nung isa, paano mo naman nasabi? Hindi ko sinasabing umawit ka sa opisina, sabi niya. But every time you open your problema na naman. Walang maririndihan. Nakakainis talaga yan si ganito. Nagagalit talaga ako dyan kay ganito. Yan, wala daw ganon. It's more of praising the Lord dahil sa sitwasyon kung anong meron ka. Pangalawa, sabi niya, yung pagsayaw mo. Ibig sabihin, pamumuhay mo yan. Pagbibigay mo ng kalakasan mo sa Diyos mo mula Lunes hanggang Sabado.
Hindi ka nahihiya. Kung paano ka gumalaw. Yes? Let's reduce. Sabi niya, okay, tama ka naman. Sunday, na-reduce yung worship sa Lord sa pag-aawitan. But yung pag-aawitan na yan is a testament or evidence kung paano ka mamuhay Lunes hanggang Sabado, kung paano ka mag-worship. Kasi di ba ang sabi naman sa John 4, worship Him in spirit and in truth. Okay. Di ba pag gumagalaw tayo, nandoon binibigay natin kung paano dapat tayo mamuhay, bigay todo, no holding back. Pag Kristiyano tayo, di ba dapat kapag nagmamanifest tayo ng good works, to bigay todo, no holding back. Hindi ka dapat nahihiya. Bakit ka mahihiya sa paggawa mo ng pag-honor mo sa Lord mo? Bakit ka mahihiya na ibigay yung katawan mo, na ibigay mo yung oras mo at panahon mo, pawisan ka to devote yourself to your Lord and worship Him? Bakit ka nahihiya? Bakit ka mahihiya na malaman nila na Kristiyano ka? Then pangatlo, when you raise your hands during worship, that is a sign of surrender. Ibig sabihin, Monday to Saturday, you truly surrender yourself. Because kapag nasa church ka ng Sunday, when everyone is supposedly doing the same thing at walang matang nakatingin sa atin to ridicule us o to critic us, nandiyan mo talaga mas lalong maipapakita yan. Pero pag Sunday kasi, sabi nga nila, na-observe natin yung mga mananampalataya, mukhang mga tinatamad sa pag-aawitan. And that is a reflection daw kung paano mo wino-worship ang Lord mo mula Lunes hanggang Sabado. Whether that is true or not, nasa sa atin na po yan. Kasi kung dito, nahiya ka itaas yung kamay mo to worship Him, nahiya ka rin bang isurrender yung buhay mo sa Kanya mula Lunes hanggang Sabado? Because that is true worship. So magandang narinig ko. Sabi ko, that's interesting. Kasi how you conduct yourself sa loob ng church, where supposedly that is the safest surrounding para sa isang mananampalataya. Kung dito nakikitaan tayo ng katamaran, how much more sa labas ng iglesyang to? Sa tingin mo, makikitaan tayo ng kasipagan sa labas, kung dito nga sa loob na dapat sana mas nagkakaintindihan tayo, walang maghuhusga sa atin kapag may ginagawa tayong worship sa Lord, nagagawa natin dito ng 100%. Hindi tayo nahihiya. Devoted tayo sa nireduce na nga natin sa awitan yung worship Nireduce na natin sa awitan yung worship dito sa church. Pero we know that's not even worship. Singing song is not even worship. Playing worship song sa loob ng bahay mo habang naglilinis ka ng bahay is not even worship. It's you. Paano ka nabubuhay? That's worship. Yes? Paano mo binigay yung buhay mo sa Lord? That's worship. Pero kung dito, tinatamad tayo at nahihiya tayo, I bet hindi rin tayo ganun. Sa labas, mas lalo na tayong nahihiya doon. Yes? Dito nga, nahihiya tayo Katabi mo na yung kapatid mo sa pananampalataya, but supposedly, nagkakaintindihan kayo kung bakit. Hindi ko po sinabing magwala kayo dito, no? Na pag nagpe-praise and worship, halos ikutin mo yung buong church kagaganon. I'm not saying that. Pero when you worship kaninang umaga, when you sing the songs kaninang umaga, how is it? Did we really give yung ating 100% na devotion sa Lord? Those are only 4 songs. Yes, hindi ganon ka-perfect yung tugtugan. Yan pa isa. No? Minsan, pag nasa labas tayo and we cannot truly manifest the fruit of the Spirit, yung pagiging Kristiyano natin, minsan, meron tayong pang mga dahilan, may mga nasisisi pa tayo. Yan kasi ginagalit ako Umagang umaga Nakakalimutan ko tuloy yung pagkamana na. Kasi ang haba ng traffic Yes, maraming nasisisi But you being a Christian, hindi naapektuhan yan dapat ng mundo. Because everything nagbibigay sa iyo ng mundo is for you to forget that you are a Christian. Whether that is good or that is bad na ibinibigay sa atin ng mundo, ang purpose ng mundo is to erase any sign of Christianity sa iyo. Yes?
Totoo yan. Whether that is good or bad, basta galing yan sa mundo, ang purpose niyan is to erase Christianity. Okay? Tandaan niyo po yan. So, balikan po natin itong Isaiah. This will be the last Sunday nitong Isaiah na ito. Masarap sana siyang pag-aralan on a deeper level, pero we have no time. And I hope sa atin ngayon na nandito na nakasubaybay nitong series na ito for the whole month, kay Sister Ana na nagturo sa inyo ng Sunday School, sana marami kayong natutunan. But if you still have things to clarify, no, huwag po kayong mahiyang magtanong kay Ana. sa akin. Yan. Okay, sabi dito, sa halip daw na tanso ay magdadala ako ng ginto. Ano napansin nyo rito? Ang ganda ng pagkakasulat nito. Sa halip na tanso, sa halip na bakal, ay magdadala ako ng pilak. Anong mas matibay ba? Anong mas matibay? Anong mas matibay? Tanso o ginto? Sasabihin nyo sa akin, mas matibay ang? Okay. Sabi dito ng Lord, hindi lang niya kayo palalakasin sa inyong pamumuhay bilang mga Kristiyano, pero ibibigay pa niya sa inyo yung pinakamahalaga. Ang point is to build up yung mananampalataya. Kaya ano sabi niya? Sa halip na tanso, magdadala ko ng ginto. We know, malambot ang ginto. Yes? Amen ba? Sino mas matibay? Tanso o ginto? Pero sino mas mahalaga? Okay. Okay. Kahalili ng bakal ay magdadala ko ng pilak. Sino mas matigas? Bakal o silver? Bakal. At kahalili ng kahoy ay tanso. Sino mas matibay? Kahoy o tanso? Tanso. Kahalili ng bato ay bakal. O sa mga nagko-construction. Anong mas matibay? Ha? Akin namang gagawin na iyong mga pinuno ang kapayapaan at ang iyong mga maniningil ay katwiran. Okay, pag sinabi pong maniningil, hindi dahil may utang tayo. Ang sinasabi po dyan, ang tagapangasiwa ay katwiran. Okay? Now, ilang uri ng tao ang dinidescribe sa Bible pagdating ng pakikinig ng salita ng katwiran? Ilang uri ng tao ang dinidescribe sa Bible? Sasabihin niyo sa akin, Pastor, dalawa lang, unbelievers and believers. No. Ilan yung dinidescribe sa Bible na nakikinig o pwedeng makarinig ng salita ng Diyos? Therefore, parable of the sowing of the seed. Okay. At silang apat, pakilagay nga po, Matthew 13, 18 to 23. Matthew 13, 18 to 23. Yan. The parable of the sower explained. So sabi dyan, pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Ito yung explanation. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya na pag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yung nahasik sa tabi ng daan. Tinanggap hindi yung salita ng Diyos. Tinanggap po ba hindi? Verse 19. Tinanggap po ba yung salita ng Diyos o hindi? Ha? Yes? Tinanggap? Tinanggap. Kasi ang sabi, inagaw. So, ibig sabihin, tinanggap niya. Dineclare niya yung salita ng Diyos na kanya. However, ang sabi, since hindi niya ito nauunawaan, bago pa maunawaan, sabi ng kaaway, kukuhanin ko na. Ganyan siya ka-active. Kaya tayo po pag nagsa-Sunday school, Bible study, pag meron tayong hindi naunawaan, magtanong. Huwag niyong isipin na baka naman yung itatanong ko, napakababaw, baka magmukha akong stupid sa harapan ni pastor.
Minsan yun yung dahilan kung bakit hindi tayo nagtatanong eh. Yes? Feeling natin, baka naman ako lang hindi nakakaintindi. Baka magmukha akong stupid. Hindi na lang. I-assume ko na lang na naintindihan ko. Delikado yon. Bakit? Dapat sana, yung hindi mo naiintindihan na yon, yun dapat yung maintindihan mo. Kaya lang, since kagaya nga kanina during worship, nahihiya ka, i-relate ko lang dun sa worship kanina. Nahiya kang mag-worship, nahiya kang pumalakpak, nahiya kang gumalaw, nahiya kang tumaas ang kamay mo, nahiya ka, ayaw mo magtanong, kahit alam mong pwede ka naman magtanong, anong ginagawa daw ng kaaway? Ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ganyan sila ka-active, mga kapatid. Hindi nila bibigyan ng tao ng isang araw. Okay, mga kapatid. May 4 na uri ng tao na pwedeng pagtaniman, pero may 2 attitude ng tao sa pakikinig ng salita ng Diyos. Active and passive. Pag sinabing active, yung pakikinig mo ng salita ng Diyos, nandun ka sa source ng preaching. Katulad nyo ngayon. Yes? Pag sinabing passive, nasa saan ka? Wala ka doon sa actual na lugar. Nasa bahay ka, nakikinig ka, nandun ka sa bahay mo, nasa kusina ka, o may ginagawa ka, ang katwiran ng tao, naririnig ko naman. Yes? Hindi ko na kailangan magstay sa church. Well, if that is true, na pwede naman yung ganon, at hindi yun maaagaw ng kaaway sa atin, di lahat tayo, I will advise us, to all of us, to go home. Hayaan nyo ako mag-isa dito. And just manood kayo. Makinig kayo. If that is effective. Kaso hindi. Now, kung pwede yung passive, then dapat lahat ng nakikinig o lahat na nakakarinig ng tinig na ito, nagkakaroon ng hunger sa salita ng Diyos because you will not remain passive sa salita ng Diyos. Once kinalabit ka ng salita ng Diyos, you will no longer remain a passive listener. You will go to the front to listen. Why? Because mag-create ang salita ng Diyos sa iyo ng gutom. Gutom sa salita niya. Hindi dapat mawala yung gutom ng isang Kristiyano sa salita ng Diyos. Saan ka nagsimula, Kristiyano? Spiritual infancy. Nung ikaw ay nabautismuhan, wala kang alam. Wala. Ang problema, inuulit-ulit ko to, maraming church, ang layunin lang nila sa tao, mabautismuhan. Pagkatapos nun, tuwang-tuwa na sila dahil Kristiyano na daw yon. Hindi pa po. Nagsisimula pa lang yun. Sanggol pa lang siya. Marami siyang hindi alam. Kung nabautismuhan niyo siya, tinahayaan niyo lang siya sa loob ng church, kung ano-anong ginagawa niya, hindi lalago yan. Ang problema ng mga church ngayon, ang gusto lang nila mabautismuhan yung mga tao. Feeling nila mission accomplished. No, bata pa yan. Sanggol yan. Walang alam yan. But dapat, nag-create ng hunger sa kanya yung salita ng Diyos. Ano sabi ni Pedro? Maging masigasig kayo sa pagkain o pag-inom ng gatas, which is yun yung salita ng Diyos. Para kanino yung gatas? Para sa mga sanggol, yung kaboborn again pa lang. Minsan kasi yung iba, feeling nila kung muna bautismuhan na malugo na agad. Hindi pa. Marami silang hindi alam na ang problema, ayaw naman nilang magtanong. At ang problema, yung kaaway kasi active. Hindi nyo ba alam habang nagba-Bible study kayo, kung gaano kayo karami, mas marami yung kaaway? Marami din yung army ng Lord, yes. Pero nandoon yung kaaway. Uulitin ko. Ano sinabi ko last week? Huwag natin
bigyan yung kaaway na magagawa nila yung imposible. Nandun ka, nagtitipon kayo, 2 o 3 na nagtitipon sa pangalan ng Panginoon, nandoon siya. Amen? Okay. Nandoon yung hukbo ng langit. Okay. Nandoon yung hukbo ng kaaway. Supposedly, hindi mananalo ang kaaway doon, yes? Supposedly, secured kayo doon, yes? Ang problema, paano nakakapasok yung kaaway? Tayo din kasi, hinahayaan natin siya. Kung paano hinayaan siya ni Judas na makapasok sa puso niya habang kausap niya si Christ. Ganon din tayo, binibigyan natin ng kapangyarihan yung kaaway. Imposible dapat niya magawa yun, kaya lang dahil sa tulong natin, nagiging posible. Binibigyan natin siya. Now, sabi dyan, no, hindi niya napag-uunawa ay anong ginangyari? Pinaroroonan ng masama. Nilalapitan. Anong ginagawa? Inaagaw. Di ba? Okay, ganun sila ka-active. Pangalawa, at ang nahasik sa mga batuhan ay yung nakikinig ng salita at tinanggap ng buong galak. Ano nangyari? Gayon may wala silang ugat sa kaniyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay natitisod. Ito yung mga madaling matisod. Tinanggap na may kagalakan yung salita ng Diyos. Again, ang sabi ng Lord dyan sa Isaiah, I will make peace your governor and righteousness your ruler. I will make myself the ruler, and the rules are what I have spoken. Yun yung rules. Pag may ruler, may rules. Amen. Hindi pa pwedeng may ruler, walang rules. Amen po ba? Parang sa family nyo, may rules. Ang ruler kunyari sa bahay namin, ako, may rules. Hindi pa pwedeng wala. Okay. Ano yung rules? Eto, yung salita ng Diyos. Yan yung rules. Yan yung righteousness. Yan yung pamumuhay mo sa righteousness. Yan yung guide mo. However, tinanggap yung guide ng may kagalakan, ang problema, walang ugat. Isa pa to, bukod sa hindi niya nang unawaan, ayaw magpa-disciple. Pupunta sila ng church. Yes? Makukonvict sila ng message. Marirebuke sila ng message. Sasabihin nila, grabe yung message ni pastor, no? Tagus-tagusan eh. Pero the next question is, so what? What's next? Anong gagawin mo? Tagus-tagusan pala, but what's next? Medyo magdadamdam ka. For few days, babalikan mo yung sermon ni pastor, ang sakit. Pero what's next? Oo, na-review ka, tinamaan ka, pero ano susunod mo dapat gagawin? Yun yung hindi malinaw. Sakit eh. Pero kahit nasaktan ako, bakit parang hindi naman nabago? Parang ilang araw ko lang dinamdam yung sakit. Pagkatapos mawala nung sakit, balik na naman ako sa dati. Kasi nandun tayo sa point na, ang sakit nung sermon ni pastor, sakit ng salita ng Diyos talaga. Diba? Feeling blessed. #. Praise the Lord. Ang ganda ng service kanina. Oh, tinamaan ako. May emoji ka pa na umiiyak ka. But the question is, okay, tinamaan ka, so what? What's next? Eh, ano ngayon kung tinamaan ka? Eh, ano ngayon kung masakit? Ano susunod mong gagawin? Since hindi mo alam, wala kang ugat sa iyong sarili, ayaw mo rin magtanong, ayaw mo rin maging involved sa discipleship, papalipasin mo lang yung sama, yung sakit. Pagkatapos lumipas ng sakit, saan ka pumupunta ulit?
Di ba bumabalik ka dun sa dati? Ilang beses na kayo nasaktan sa sermon ko dito ng Lord? Ilang beses na? Pero anong ginawa natin? Did we really ask for help? Yung sermon po is good to convict us, correct us, pero may proseso po yan ng healing. Kung tinamaan ka, seek healing. For example, bisyo. Addict ka sa games. Kunyari lang. And then tinatamaan nun yung devotion mo sa Lord. Then na-rebuke ka dahil doon. Ang sakit. O nga no, na-realize ko, mali pala yung ginagawa ko. Pero without guidance, without righteousness to rule over you, gagawa ka pa rin ng sarili mong style. Magdadamdam ka lang ng few days. After that, babalik ka na naman sa games mo. Because we don't know saan tayo didiretso pagkatapos natin tamaan. Should I go to pastor? Should I go to my minister? Makipag-usap ako. Alam mo, Brother Roger, kung youth kayo ha, yung sinabi ni pastor kanina, tinamaan talaga ako doon eh. Kaya kailangan ko po ng tulong. Kasi alam ko, hindi ako mababago ng isang sermon lang. Hindi tayo mababago ng isang sermon lang. Pwede tayong gisingin sa sermon na yon. Pwede tayong masaktan sa sermon na yon. Pero after a while, wala na naman. I hope naiintindihan yung sinasabi ko. Pagdating, verse 22, at ang nahasik sa mga dawagan, saan yung dawagan? Damuhan, ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at siya ay nagiging walang bunga. Tinanggap nila yung salita, pero yung mga trials ng buhay, mga problema sa pera, yun yung umiinis sa salita. Yun yung nakikipagtagisan sa salita na meron sa puso mo. Ano nangyayari? Inuuna ngayon natin yung mga pagsusumakit na ukol sa sanlibutan. At pag nauna yan, kahit sinasabi ng Lord na come to me all of you who are heavily laden, yes Lord, good to hear, nice to have, but uunahin ko to. Anong sabi? Walang bunga. Yes? Nataniman naman. Ang problema, pumasok doon sa unang tatlo. Yung pang-apat, nahasik sa mabuting lupa, siyang dumidinig at nakakaunawa ng salita, na siyang katotohanang nagbubunga, ang ilay tig 100, ang ilay tig 60, at ang ilay tig 30. Naka-align ito sa Isaiah 60. Kung babasahin niyo yung huling verse, yung multiplication, nakasulat din yan sa Isaiah 60. Sabi dyan sa Isaiah 60, verse 21, itong city na ito will be marked by righteous people. Sumusunod, governed by righteousness. Pagdating sa verse 22, yung tinatawag na divine acceleration. The least shall become 1,000. Ano sabi doon kanina? Ayan o, ang munti ay magiging 1,000. At ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay pangyayarihin kong madali sa kapanahunan. Balikan mo yung Matthew ulit. Balikan niyo yung Matthew. Verse 23. Ayan o, na siyang katotohanan nagbubunga, ang ilay tigi 100, ang ilay, naka-align ba sa prophecy ng Lord? Yes. Ito yun. Christians. I'm not saying hindi Kristiyano yung nasa taas. Definitely, tinanggap nila ang salita ng Diyos. Kaya lang, the way we worship the Lord sa araw-araw reflects yung unang tatlo nasa taas. Kaya hindi ito nangyayari.
nataniman naman. If we are not going to be consistent, kung hindi tayo magtatanong, kung hindi natin uunawain, tingnan nyo ang sabi dito, at ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakakaunawa. Matindi pala, dapat pala talaga nauunawaan, hindi lang narinig. Na siyang katotohanang nagbubunga. Sino daw? Yung mga nakarinig at nakakaunawa. Siya yung nagbubunga. So ito yung mga tao being prepared para sa pagbabalik ng Lord. That's why we are described cities. Ang assumption, dadami tayo. Dadami not in terms of not just quantity, but quality of hearers. Quality of those who hunger for the Word of God. Hindi nag-i-stop. Kasi once nawala yung gutom natin sa salita ng Diyos, well, teka muna. Saan kumakain yung espiritu mo? How do you care for your spirit? How do you care for your soul? If wala sanang problema kung pag kumakain ka ng hamburger, pati yung kaluluwa mo nabubusog eh. Na-try nyo na ba yun? Pa-order nga po ng spiritual burger. Para saan? Sa aking spirit. Paki-combo meal, please. Samahan mo na rin ng spiritual coke and spiritual fries. And extra spiritual mayonnaise. However, walang ganun eh. Okay sana yun eh. Punta kang Starbucks, spiritual cappuccino please. Di ba? Spiritual pecan bar please. Punta kang Marison, spiritual pata please. Wala eh. Yung alam mo, yung gusto ng katawan mong nguyain, is not the same sa gustong nguyain ng kaluluwa natin. And while itong physical natin is given freely to the pleasures of the world, yung kaluluwa mo naman malnourished. That's why hindi siya makaunawa. Akala ba natin yung nakakaunawa ng salita ng Diyos, itong brain na ito? Itong heart na to na nagpapump? No. It's your soul. Sino nakaka-appreciate ng salita ng Diyos? It's your soul. If your soul is malnourished, hindi nga makakagalaw yan eh. Sa sobrang hina, panghihina niya, ni hindi makarinig. That's why it doesn't create any hunger anymore. Sumuko na siya. Hunger strike. Pag nagpa-fasting kayo, ano pinaplano nyo? Uy, mag-cheese sticks tayo mamaya. Kasi simula pa lang ng fasting, kapipray pa lang. Lord, samahan mo kami sa aming pagpa-fasting. 12 midnight na po, nagpipray na po kami. Amen. Kain kaya tayo kila Pikit mamayang alas 3. Naranasan nyo namang mag-fast nang wala talagang kain, walang tubig for 12 hours. 12 hours. While your body is exerting effort sa trabaho, etc., wala kang kain. Sino nakaranas nun? Wala pa? Sino nakaranas dito na sa sobrang gutom niya, talagang naghihina siya at sumasakit ang kanyang ulo? Nasaan kamay? Juvie. Sino pa? Yung talagang sobrang gutom. As in talagang walang kain. Hindi mo naman sinadya, pero wala talagang kain. Simula umaga pag alis mo ng bahay. Tapos nakikita mo nanginginig yung katawan mo. Bakit hindi ko mahawakan yung ballpen ko? Ay, gutom pala ako, right? Can you function well? Can you? Hindi. Hindi. Same with your soul. That is why hindi niya maunawaan yung salita ng Diyos eh. That is why hindi niya magawa yung kalooban ng Diyos. He's so weak. So malnourished. So deaf. So blind. Why?
Walang nourishment eh. For the longest time, na-deprive natin yung kaluluwa natin ng pagkain niya. Anong ini-expect natin? Anong ini-expect natin? Strong yung connection natin sa Lord? Of course not. Of course not. Sabi ko nga, how many hours ang sermon kada week? Huwag mo isama yung Speak Life. Well, hindi naman tayo lahat nanonood ng Speak Life. Huwag mo isama yung Speak Life. How many hours ka lang nakakarinig actively from the pulpit na salita ng Lord? 1.5 hours? Compared sa how many hours kang nasa lansangan, compared sa how many hours kang nasa Facebook, compared sa how many hours ka may kausap, na kung ano-ano pinag-uusapan nyo. Tell me now, nagbe-benefit ba talaga yung kaluluwa mo dyan? 1.5 hours. Ilan lang yung minuto doon na active ka? 40? 30 minutes? Bago mo ko tingnan na masama, at habang tinitingnan mo ko na masama, tumitingin ka sa sarili mo. Ilan? 30 minutes? Bago mo kinukuya ko yung paa mong ganun. Sino yung nagkukuya ko yung ganun? Ibig sabihin, naboboard na. Sabi, ano ka ba naman? Sasabihin nung katabi mo, ano ba naman yan? Ang likot ng paa mo. Naboboard na kasi ako eh. Tagal ni pastor eh. Eh, magluluto pa sa likod. Naamoy mo yung paggisa ng sibuyas. Oh no. See what we're losing? And we're not even fighting? Aminin ko sa inyo, when you see people at the pulpit, anong unang pumapasok sa isip nyo? For example, nakikita nyo ako sa pulpit, anong unang pumapasok sa inyo? Nag-toothbrush kaya to si pastor. Wag yun, wag yun. Ano yung unang pumapasok sa isip nyo? Na madali lang sa kanya yung ginagawa niya? Sobrang prepared ni pastor? Alam niya lahat ng sasabihin niya? Yes? Diba? Did you know na bago mangyari ito, matinding battle? Before I could even pray, matinding battle? Every prayer, battle. Every time ino-open yung Bible, battle. There's no easy. Why? Yung active kasi yung kaaway mo eh. Active eh. Nakita nyo naman dun sa lahat. Sa ano, di ba? Hindi ka nakaunawa, pinaroroonan ka na masama at inaagaw yon. Active sila dun. Hindi ka nila bibigyan ng time to rest or to understand. No. Right there and then, kung hindi mo naintindihan, ask question. Huwag kayong mahiya. Every time you speak, battle. Every time you pray, battle. You open your Bible, battle. Babasahin mo yung verse, battle. Because mahirap. Why? Because nakasalalay dito yung kaluluwa ng marami. You have to be clear. Sa end ko, what I can do, I have to be clear para malesen yung hindi nila naunawaan. Amen po ba? Kasi alam ko, pag hindi nila naunawaan, they will not ask question. So ang gagawin ko, habang nagpe-prepare ako ng lesson ko or sermon ko, gagawin ko as simple as possible. Para mabawasan yung hindi nila alam. Battle. Yes, aaminin ko sa inyo. Hindi sa lahat ng battle na nanalo ako.
Pero for us here, kung may nakaupo dito, na para sa kanila, sabihin nila, oh, madali lang naman mag-pray, I don't have to battle, then you're already lost. Because yung prayer nyo has no power. Because every time you think of prayer, parang compliance nyo lang, then it has no power. Maniwala kayo sa akin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Paano kayo makipagkwentuhan sa kaibigan nyo kapag ang pinagkikwentuhan nyo yung paborito nyong telenovela? Paano? Nanlalaki ba yung mga mata nyo? Nakikita ba talaga yung talsik ng laway? Paano kayo makipagkwentuhan? O sa mga lalaki mahilig manood na NBA, paano kayo nagkikwentuhan ng laro kagabi? Paano? Ganito. Panood mo yung laro kagabi. Ang galing, no? Saya. Ang galing shumot ni Jordan, di ba? Ganun ba kayo makipag-usap talaga? Telenovela, grabe yung iyak, no? Grabe talaga. Yung pagkakasampal. Iba, ramdam ko eh. Grabe yung batuhan ng mga linya eh. Talagang, ano kayo susunod doon? Talagang na-excite ako. That hunger. That hunger. Dapat ang nakikreate ng salita ng Diyos sa mananampalataya sa salita ng Diyos. Ano kayang susunod? I cannot wait till Sunday. Hindi, kailangan ko lang buksan tong Biblia ko. Hindi ko na mahintay si pastor. Di ba? Kaya nga hindi kayo natutulog pag may Korean novela, kailangan tapusin ko yung buong season ngayong gabi. Kasi pag tinigilan ko to, hindi ako masaya. Nag-create ng hunger sa inyo yung series. Naranasan ko din yan. Sinong hindi gumawa nung sinasabi ko? Taas ng kamay. Yung anak ko, maya't maya Harry Potter. Sabi ko, anak, dakilan mo na yan. Harry Potter. Paborito niya kasi si Dobby. Kamukha daw niya. Sino dito ang hindi nagkaroon ng hunger sa Korean novela? At talagang iniisip na, ano kaya susunod na mangyayari? Kung hindi na ako makapaghintay ng next week. Sinori, hindi. Ito, ano to eh. Addict to eh. Sino sa inyo? O kahit hindi Korean novela. Basketball. Ako noon, dati grabe yon 1996, 97, 98, Chicago Bulls, tsaka Barangay Ginebra. Hindi ako pinapatulog noon. Talaga nakaabang ako. Kahit mag-leave ako sa school, mapanood ko lang yung finals. Pagkatapos nun, gagayahin ko pa yun. Napanood mo ng umaga, gagayahin ko pa yun sa hapon. Ganito yung ginawa ni Jordan eh. Diyan ka, tayo ka dyan. Ganito yun eh. Ganito yung ginagawa namin. Ginagaya talaga namin. Hindi, ganito yung ginawa niya. Pag fake niya rito, dito. Balikan mo. Tapos nanonood pa kami ng video ni Jordan noon, Come Fly With Me. Yun yung unang-una eh. Pinanood namin, VHS pa. Ang galing. Paglabas namin, tara, basketball na tayo. Ganon katindi yung hunger eh. O, Carlo, wag mo sabihin hindi mo. Diba? When was the last time you spoke that way about God, about His words? Diba? It doesn't create hunger anymore. I'll tell you what it created. Boredom. How can we be governed? Paano tayo mag-govern ng righteousness if we don't want righteousness? If we do not want to be devoted to the rules of the ruler? Nabasa niyo po yung tema natin for next month? Ano po yung tema for next month? Sino pong naka-receive? Pakibasa po. Ano po nakasulat? Under the rule of cities aligned. Under the rule of, okay, papasok na tayo sa ruler. We need to be aligned sa ruler natin. We need to be with Him. One with Him. Now, ang sabi dito,
city marked by a righteous people. Verse 21, Isaiah 60, please. Ang iyong bayan naman ay magiging matuwid na lahat. Sino yung bayan? Tayo. Sila ay magmamana ng lupain magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim. Sino daw yung mga tao na yun? Yung sanga ng pananim. Yung sanga ang gawa ng aking mga kamay. Upang mag-worship daw. O, binalik na naman niya tayo sa worship kanina. Yung sanga. Pag sinabing sanga, sabihin has the capability to show, not grow in itself. Sanga cannot grow in itself, yes? To show the fruit. Saan ba nakasabit yung mga bunga? Sa sanga. To show the fruit. Yes, so balikan niyo kanina ulit ng Matthew 13. Sila yung mga nagbubunga. How will that be manifested? Sabi ng Lord, sila yung mga sanga ng aking pananim. Ano yung itinanim? Salita ng Diyos. Sila yung nag-multiply. Sila yung magmumultiply. Sila yung nakakakitaan ng bunga ng aking pananim. Ano sabi? Bukod sa dadami sila, anong sabi sa Isaiah? Balikan natin. Gawa ng aking mga kamay. Personally, I chose you. You did not choose me. So that, ano sabi sa John 15:16? John 15:16. Ano sabi diyan? Ito yung nakakakilabot. Sa kabila ng katigasan ng ulo mo, sabi ng Lord, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at aking inihalal. Kahit masama ugali namin, Lord, kahit makasalanan kami, yes. Pero ibig sabihin nun, hindi kayo mananatiling makasalanan. Hindi tayo mananatiling matitigas ang ulo. Because soon, tayo yung sinasabi sa Isaiah 60. Hindi mangyayari yun sa second coming, mangyayari yun prior. Dapat ngayon yun. Anong ginagawa niyo sa pananim niyo? Sino nagtatanim dito? Sino mga plantita at plantito rito? Sino? Sino yung natutuwa na yung tinanim niyo lumalaki na? At kinakausap pa? Hindi ko kasi talaga talent yung paghahalaman eh. Pero natutuwa ako pag nakakita ako ng mga halaman sa garden, ganyan. Sino nag-aalaga ng mga halaman dito? Alam ko si Kuya Ed, mahilig mag-aalaga ng halaman eh. Sino pa? Anong ginagawa nyo kapag yung tinanim nyo ay hindi man lang lumalaki ni namumunga man? Anong ginagawa nyo? Tinatapon nyo ba kagad? Anong ginagawa nyo? Teka, baka may mali lang. Baka kailangan ilipat ng paso. Yes? Baka kailangan ng sunlight. Okay. Baka kailangan kausapin. Baka kailangan pausukan. Teka, manok yun. Hindi natin kagad pinapatay. Yes? Yun yung ibig sabihin ng gawa ng kamay ng Diyos. Okay, hindi ka nagbubunga ngayon, makinig ka ng salita ng Diyos. Hindi ka nagbubunga ngayon, i-convict ka niya, i-rebuke ka niya. Hindi ka nagbubunga ngayon, pag na-rebuke ka, lumapit ka sa leader mo, magpa-disciple ka. Hindi ka nagbubunga ngayon, bukas magbubunga ka na. Because yun yung kailangan mong gawin. Kung hindi mo na unawaan, kailangan mong maunawaan. Hindi ka pwedeng matulog hanggat hindi mo na unawaan. Huwag kang papayag na manakaw sa iyo yan. Huwag mong bigyan ng karapatan ng kaaway na pumunta sa bahay mo yan at nakawin mo yan. Nakawin niya yan sa'yo. Huwag mong bigyan ng karapatan yung kaaway na maglabas-masok sa bahay mo. Huwag. Huwag. Delikado yan. Pag nagkaroon ng kalayaan ng dyablo na maglabas-masok sa bahay mo, delikado yan. Huwag. Do not give him any chance. Do not give him any foothold, sabi sa Bible. Do not give them any foothold. Kung hindi nyo nauunawaan,
Huwag kayong uuwi nang hindi nyo nauunawaan. Pag na-rebuke kayo, huwag kayong uuwi na hindi magiging klaro sa inyo kung ano dapat yung susunod nyong gagawin. Huwag kayong uuwi. Huwag nyo sabihin, okay, tapos na ang linggo, nakapagsimba na ako, Lord, nagawa ko na yung tungkulin ko sa'yo. Wala ka namang natutunan, wala ka naunawaan. Tapos, utang na loob pa ng Lord na nagsimba tayo. Yes? Those days should be past gone. Ilang years na tayong itinanim. Ilang years na tayong natamnan. Tinanggap natin ito ng may kagalakan. However, we have to bear fruit. Nasa session kami ng prayer group kagabi, sabi ni Sister Carla, doon sa message nung kasal niya, maraming nagtanong sa kanya. Maraming nagkaroon ng realization. Sabi ko, yun yung magandang opportunity to tell them. Ngayon, kung makokontak natin sila, kasi kung nagtanong sila, ibig sabihin, they're requiring answer. Yes, wala naman siguro nagtanong doon ng rhetorical. So that's good. Kahit maiksi yung mensahe ng Panginoon, maraming nagising, maraming nabulabog. Pero ano susunod na gagawin? Yun yung critical part. What's the next part? So dapat si church may programa dyan. Parang ganito. DA. Ngayon may ginagawa tayong Code of Ministerial Ethics to guide ministers kung ano yung dapat at hindi dapat na ethical standards paggawa o pagmiministry. However, hindi lahat dumadating sa consultation. Ito ang problema. One day, tatamaan yung mga ministers na yon. Alam niyo kung anong magiging reaction nila? Praise the Lord, kung they will be humble and say, oo, tama yung talagang hindi ko talaga nagawa yan, offense yan, so yeah, DA ako. So I can subject myself sa disciplinary action, sa counseling, okay po ako dyan, dahil aminado ako talaga. Buti kung ganun. Paano kung ganito? Kasi naglalagay kayo ng mga standards, ang hirap-hirap sundin. Saka sino ba nag-agree dyan? Bumayag ba ako dyan? Hindi ko nga alam yan eh. Why? Because wala ka kasi ng consultation. Yun yung anong problema eh. Every time somebody spoke the naked truth, at masakit dun sa nakarinig, at ayaw nilang tanggapin, they will either attack the truth or attack the speaker or both. Yes? Ang atakihin yung katotohanan. Kaya ngayon, anong ginagawa nila? Inaatake nila si Lord. Tinatanggalan nila ng credential na si Jesus Christ, hindi naman totoo yan, tao lang yan, hindi naman natin dapat, wala naman siyang ganitong sinabi. So, ang tinatanggalan nila ng credential, yung nagsasabi ng totoo. And then, yung mga nagsasabi ng totoo, yung mga preachers, inaatake nila, pinapatay. That will happen. Now, while that is happening outside of the church, I hope inside, hindi nangyayari yan. So mamaya po will be the last day ng consultation ng COME. Okay, so I ask all the ministers. Okay? Nandiyan ba lahat ng ministers natin? Upuan nyo, basahin nyo, kasi once na nagkaroon kayo ng offense dito, ito yung discipline. Huwag na natin pag-awayan. Bakit? Kasi naman, naisulat yan at nailatag yan sa harapan nating lahat. It's our now due diligence to scrutinize. Kasi once tinamaan tayo niyan and we agreed, that is the rules, that is the standards, biblical standards, then we have no say. But yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Now, ang sabi ko sa gumagawa ng COME, I will not put marshals. Hindi ako maglalagay ng mga pulis sa church. That's absurd. Ba't ako maglalagay ng pulis dito sa church? Ano, para manita? Oh, hindi ka nag-prepare. Oh, ayoko, magiging legalistic tayo.
Paano po natin malalaman? Honesty. Dito matetest yung character ng minister. Honesty. Kung lalapit siya, hindi ko po nasunod, pastor. Hindi natin kailangan maglagay ng pulis para manita. No, wag. It's you. It's honesty. Para kang bumili sa tindahan ng walang tindera. Tapos may nakalagay lang doon ng honesty box. Di ba? Bibili ka, kukuha ka lang ng sukli mo doon, nandun doon yung tiwala sa'yo. Well, ganun po yun. Nandun doon yung tiwala sa ating lahat. Now, kung mabibreak natin yon, then we have to be upfront na na-break natin yon. To maintain integrity and ethical standards bilang mga ministers. Okay? Ayoko naman na mangyari, maging papel lang ang Code of Ministerial Ethics. Now, it's time to set everything, prepare the city for the coming of the Lord. Amen? Hinihiling ko po na magsitayo ang bawat isa. So ulitin ko po, mamaya will be the last day na ating, wala po tayong SABS.